Yes, good morning Pilipinas and good morning world sa ating mga kabayang OFW at mga kabayan natin na nandyan sa Pilipinas. Mapagpalang araw sa ating lahat. Sana kayo lang tayo dyan, magandang ating gising at sa kondisyon po ang ating umaga. Mga kabayan ko, lagi ko itong i-remind sa inyo araw-araw na sana every morning mag-praise ng Panginoon. Magpasalamat tayo na ngayong araw ay gumising ka pa, huminga ka pa at sana panood mo ang vlog na Sir Ivan. Magaling sa mga kaabayan para magiging blessed tayo the whole day. Sa mga nakakape dyan, sa mga nag-breakfast, sa mga nandyan pa sa kalang mga trabaho at kagamalan po galing sa mga trabaho, welcome dito sa ating panibagong episode, panibagong balitaan dito sa ating channel sa JLRB TV kung saan mga kaabayan, pag-uusapan natin yung mga karanasan dyan sa Pilipinas, mga nangyayari po sa loob-labas ng politika at pag-uusapan rin natin ang mundo po ng showbiz. Workers mga kaabayan, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang ginawang radyo ng ating mga kaabayan, pero hanggang ngayon ay bulol pa rin. Sa mga kaabayan, before tayo mag-start po natin talakayan ngayong araw, gusto ko muna pong i-greet po ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-celebrate ngayong araw. Happy birthday to Mary Jane Alensonorin na nandyan sa Hong Kong. At it's greetings coming from Romeo Alensonorin. Also, happy birthday to Juna Lortismo na nandyan sa Barangay Gingawan, Tanawan, Leyte. Greetings coming from Erickson Tismo Vlog from Kuwait. And also, happy birthday to Rolando Gutay na nandyan sa Boston. Sa mga kaabayan, alam nyo, supposed to be na rest day ko ngayong araw. Kaya lang, nung pumunta ako dun sa Facebook mga kaabayan, at saka sa Twitter, at saka siyempre sa YouTube, abay nagkalat po yung mga pinklawan. Grabe yung paninira nila ngayong araw mga kaabayan, at saka nag-synchronized pa. Diba, nakita naman natin si PBM na nandun po, nanood sa F1 Grand Prix sa Singapore mga kaabayan, at kasama nyo dun si Speaker Martin Romualdez. Yung picture na yon ay kumalat talaga mga kaabayan, at yun po ginamit po ng mga pinklawan sa kanilang mga paninira at nilagyan nila ng mga captions mga kaabayan na ang sarap daw ng buhay ni BBM, wala daw ginawa sa Singapore kundi maglagoy-lagoy lang. Yung ganun na mga story mga kaabayan, alam nyo nung binasa ko yung mga captions nila, lalong-lalo na yung si Aliporis mga kaabayan, yung si Insurrecto, grabe mga panira. Nakasakit talaga ng damdamin itong mga gunggong na to kasi hindi nila alam mga kaabayan kung ano po ang ginawa or pakay ni BBM doon po sa Singapore kasi ayaw nilang alamin mga kaabayan. Ang hilig lang talaga nila na manira dito kasi gusto lang papagsakin po si BBM at gusto lang papagsakin po yung Marcos administration. Hindi ba nila alam mga kaabayan na pumunta doon si BBM sa summit or sa Asian Summit sa Singapore at saka mayroon siyang nakuha doon ng mga investment pledges na billions mga kaabayan. Mamaya ipapakita natin yan. And of course, nung pumunta rin po siya doon sa mga kaabayan, after po sa F1 race, nanood sila, binisita po ni PBM yung mga Pilipino na nandun po sa Singapore sa Lucky Plaza. At ang ganda po panoorin mga kaabayan para tayong bumalik doon sa pangampanya pa ni BBM during sa election. And of course, pag-usapan rin po natin yung tungkol rin dito sa paninira po kay BP Sara, yung sa confidential funds pa rin mga kaabayan kasi yung news outlet po na Philippine Star at saka yung One News Piece mga kaabayan, merong inilabas kasi na fake news. At nagsabay yung dalawang gunggong na yan ng mga news outlet kasi napag-alaman natin mga kaabayan na yung Philippine Star at saka ito yung One News PH ay isa lang po mga kaabayan. Yung One News PH is powered by Philippine Star. Diba sinagot kasi dito ni BP Sara yung si Castro pero iniba kasi yung story mga kaabayan nung dumating na po sa mga news outlets. At saka pag-usapan rin po natin yung tungkol dito sa isang pari na booking mga kaabayan kasi nga yung pari na to abay napakamanyak naman pala. Dito nang abuso siya ng mga minor de edad mga kaabayan. Meaning marami kasi mga. Pero ang desisyon po ng nasa taas mga kaabayan ay hindi po nasiyahan yung mamayang Pilipino. At kung bakit, mamaya pag-usapan natin yan. And of course, marami pang iba. Alam niyo lang po si Sir Ivan. Palagi itong maramdalang baon ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Sa mga kababayan, before ko umpisa ang aking pagbabalita, as usual, kumustahin ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po ng mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kumusta rin natin mga kababayan, ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist.
At syempre nandyan din po mga kababayan nating DDS all over the world. How are you mga kababayan? Lalong-lalo na maraming salamat po sa Unit Team supporters. And of course, thank you so much po sa ating mga kababayan, mga returning viewers, mga solid supporters to ni Sir Ivan, mga suki dito sa ating channel. Thank you so much. At saka maraming salamat po sa mga viewers na hindi po nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre mga kababayan, i-welcome po natin ang ating mga new subscribers, mga bagong pasok dito sa ating channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay, so unahin natin sa ating pagbalita mga kababayan bago ito pumunta doon sa issue ni BBM o sa mga balita ni BBM, dito muna tayo po sa isang good news na kung saan, di ba yung kahapon na vlog, ipinakita ko dito mga kababayan na meron pong nasabat po na worth 42 million po ng, na mga sako-sakong bigas doon sa warehouse doon sa Zamboanga mga kababayan. Ngayon, meron rin pong nasabat yung taga Bureau of Customs doon sa Las Piñas at saka sa Cavite. So, for more details, let's watch this. Sinalakay ng Bureau of Customs ang ilan pang imbaka ng mga umano'y ipinuslit na bigas. Sunod-sunod ang mga raid kontra smuggling pero puna ng isang senador. Bakit walang nakakasuhan? Nakatutok si Jonathan Andal. Nabisto sa dalawang bodegang magkasunod na sinalakay ng Bureau of Customs nitong Huwebes sa Las Piñas City at Bacoor, Cavite ang mga umano'y smuggled na bigas galing China, Vietnam at Thailand na 40 milyong piso ang kabuang halaga. Ang bentahan daw nito 1,320 pesos sa kada kalahating kaban o mahigit 52 pesos per kilo, lagpas sa 41 pesos na regular milled at 45 pesos na well-milled na price cap ng Agriculture Department. Ipinasara ang bodegang hindi pinangalanan ng customs pero sa press release ng ahensya, dumepensa raw ang may-ari na hindi sila rice importer kundi trader lang. Pinagsusumite sila ngayon ng proof of payment ng duties at taxes ng kanilang supplier o importer sa loob ng 15 araw. Sa Zamboanga City naman, kumpiskado ang nadiskubring mahigit 40,000 sako ng smuggled din umanong bigas na 42 milyong piso ang halaga. Sabi ng customs, nagpakita ng import permit at proof of payment ang may-ari ng bodega. Pero ang nakadeklarang laman ng mga sako, 15% broken na white rice. Gayong ang nadiskubre ay mas magandang klase na jasmine fragrant rice. Wala rin daw silang sanitary at phytosanitary import clearance mula sa Bureau of Plant and Industry. Yung investigation po para sa criminal prosecution, pending pa po yun. We submitted the record sa Manila. Sila po yung in charge for filing of criminal cases. Yung recommendation po, although subject sa approval ni Commissioner and Secretary of Finance, i-donate po yata sa government program. I don't know po kung kadiwang or sa DSW. Si Senator Cheese Escudero kinestyon kung bakit wala pa raw nakakasuhan sa sunod-sunod na raid sa mga bodega ng umano'y smuggled na bigas. Dapat daw magsampa na agad ng kaso para mapakita ng Administrasyong Marcos na seryoso talaga ito sa kampanya kontra rice cartel. Hiningan na namin ng komento rito ang customs pero wala pa silang tugon. Sa ilalim ng Republic Act 10845 o ang Anti-Agriculture Smuggling Act of 2016, itinuturing na economic sabotage ang large-scale smuggling ng bigas na mahigit 10 milyong piso ang halaga. May parusa sa itong kulong ng habang buhay at multang doble sa presyo ng produktong ipinusulit. Dapat hindi lang po kulong habang buhay mga kabayan. Dapat i-insert po dyan kasi nga economic sabotage po yan. Dapat under dyan sa death penalty mga kabayan. Agree ba kayo na dapat death penalty talaga dito sa mga nagsusubotahe po sa ekonomiya natin mga kabayan? Diba? Alam nyo, sinisira kasi na dito yung ekonomiya natin. Gusto lang pabagsakin po yung Pilipinas. Ngayon, sakto naman po yung sinabi ni Chess. Ang dami na pong nasabat dito ng mga warehouses na kung saan, diba, dineklara nila na smuggled mga kabayan. So dapat kasi under na sa smuggle ho yan at sigurado sila na smuggle mga kabayan, dapat pangalanan nila kung sino dito yung may-ari ng warehouses. Ang problema kasi dito ng taga-customs, abay siguro mga kabayan, naghihintay pa dito ng padulas, siguro dapat mabigay yung padulas, kasi kapag hindi ka magbigay itong padulas, napapangalanan ng mga kabayan. Ganun ba yon customs? Mukhang takot kayo dito diba? Napaka-easy lang ho yan. May nasabat kami na mga smuggled rice doon sa warehouse ng Las Piñas, sa Cavite, at sila dito yung may-ari po ng warehouse. Dapat ganun po magbalita yung mga taga-customs. Huwag nyong pigilan at huwag nyong pagtatakpan. Mukha naman kasi talaga dito, naghintay kayo dito ng pampadulas. Totoo ba na may pampadulas? Diba? Alam naman namin yan
Hindi naman sikreto yan eh. Anyways, jump naman tayo sa next topic mga kabayan. Dito tayo sa good news na kung saan nakuha po ng worth 11 billion na pledges investment si PBM galing po dito sa Singaporean-based ng company na Dyson mga kabayan. So, for more details, let's watch this. Inaasahang magbubukas na mahigit 1,000 trabaho ang 11 bilyon pisong puhunan na planong ipasok sa bansa ng isang kumpanya sa Singapore. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Sa pakikipagpulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga opisyal ng Dyson, isang multinational tech company sa Singapore, nakakalap ang presidente ng 11 bilyong pisong investment pledge mula sa kumpanya. Target ipasok ang pangakong puhunan sa pamamagitan ng pagpapalawak ng operasyon ng Dyson sa Pilipinas, gaya ng pagtatayo ng karagdagang pabrika sa paggawa ng mga electric equipment at pagkuha ng mas maraming trabahador sa susunod na 2 taon. Ayon kay Pangulong Marcos, magbubunga ito ng higit 1,000 at 2 trabaho sa mga Pilipino, lalo na sa mga software engineer at nagsipagtapos ng engineering. Tiyak ding daragsa ang manufacturing contract na papasok sa Pilipinas. Gusto ring paigtingin ng Valera Group, isang Malaysian retail specialist, ang kanilang operasyon sa ating bansa. Sa pakikipagpulong kay Pangulong Marcos, inihayag nito ang planong paramihin ang kanilang duty-free retail outlet sa mga paliparan sa Pilipinas. Kilala ang Valera Group sa paghahatid ng luxury items gaya ng pabango, cosmetic, tobacco, orasan at iba pang accessory sa Malaysia, Singapore, Australia, Pilipinas at marami pang iba. Sabi ni House Speaker Martin Romualdez, tinututukan ng Kongreso ang mga batas na makapaghihikayat ng mas maraming foreign investment. We're moving, streamline those laws, and we are also looking at the totality of the body of laws. Hahanapin natin ang paraan to amend na babaguhin natin para mas magiging open ang bansa sa foreign direct investors. O ngayon mga pinklawan, ano na? 'Di ba? Meron na tayong 11 billion worth na pledges investment galing po sa Singaporean-based na Dyson mga kabayan. At sabi pa nila, di ba, lagi lang sinasabi dito na pledges lang naman yan, hindi daw magko-convert yung mga kabayan kasi bulag sila, hindi na alam mga kabayan na sinabi na po ng Department of Finance na nag-convert na po yung ibang mga pledges mga kabayan. Ilan na ba lahat na na-convert po? Umabot na yata ng 800 billion na ba yun, if I'm not mistaken? Kasi yung first quarter mga kabayan, di ba, ibinalita ho yun na umabot na ng 400 plus billion. So Nung 2 weeks, I think 2 weeks ago, nabalita nila na halos umabot na ng 800 billion mga kabayan. So ang laki na po dito na na-convert po ng mga pledges galing po sa mga state visit ni PBM. At hindi lang po yung mga pledges mga kabayan, yung mga tulong po sa ibang lugar, yung sa mga yung tungkol dito sa Canada, sa taga-Korea, yung Korea mga kabayan, di ba, naghayag sila dito na may plano silang ayusin po or maglagay po ng nuclear plant sa Pilipinas. Yun po ang gustong itulong ng taga-Korea. Yung Canada naman, tingnan nyo, yung promise po ni Trudeau, yung Prime Minister ng Canada mga kabayan, tinupad kaagad, nagpadala kaagad dito ng mga pang-warship po ng mga barko nila na galing po sa Canada at malaking tulong yung mga kabayan. O di ba? Ganun po ang trabaho ng presidente namin. Kasi sabi nyo, iba yung presidente nyo di ba? Sabi na, the real president daw ay si Lini Lutang mga kabayan. Nangarap pa rin sila at talagang nangarap po ng tulog mga kabayan. Si Lutang magiging presidente, bobo yun Malaking gonggong yan Hindi yun magiging presidente hanggang inodoro lang ho yun. Anyways, dito muna tayo sa balita po mga kabayan. Babalikan na po natin si PBM. Dito muna tayo po sa balita kay BP Sara na kung saan siniraan sa dito ng 2 news outlet mga kabayan at saka may dumagdag po na ibang mga news outlet. Ito po itong mga kabayan, yung sa post po ng Philippine Star na yung nakalagay po doon sa kalang captions ay Sara blames Rallies for 2 million drop in enrollment.
Kasi 'di ba nag-ugat yung mga kabayan nung sinagot po ni Bibi Sara yung si Castro na kung saan sabi po dito sa sabi 'di ba sabi po ni Bibi Sara at sa balita po ng Philippine Star, sabi ito, Franz Castro should not be questioning her about the drop in enrollment as she did not kidnap. 'Di ba binaliktad ho ni Bibi Sara si Castro kasi si Castro siya po dito yung may kaso mga kabayan ng kidnapping, may kaso siya dito ng human trafficking. Yun po siguro nasaktan po yung mga dilawan po ng mga news outlet mga kabayan sa sinabi po ni Bibi Sara. Kaya dito gumawa sila ng mga clickbait po na mga balita. Yung clickbait mga kabayan ay paninira talaga, fake news yan at nakasira po sa office po ni BP Sara or kay BP Sara mga kabayan. So dito muna tayo mag-umpisa po sa balita ng Philippine Star or philstar.com at saka One News PH. Kung napapansin nyo, the same po ang kanilang caption mga kabayan or title. Sabi dito, Sara blames Rallies for 2 million drop in enrollment. At the same rin po yung sinabi po sa baba mga kabayan yung sa One News PH. Ngayon, kung titingnan ho natin kung bakit the same po ang kanilang caption mga kabayan, kasi po napag-alaman ko na ito palang One News PH is powered by the Philippine Star. The same pa rin po mga kabayan, yung dalawa na yan, One News PH powered by the Philippine Star. So ngayon, ang iba rin ng mga news outlet ay sumabay rin mga kabayan, katulad dito sa Lionheart TV, the same po na captions or magkahalintulad mga kabayan. Like for example, BP Sara Duterte gets criticized after blaming Rallies for drop of school enrollment. Sabi pa dito ng PH Corner, Sara blames Rallies for 2 million drop in enrollment. Abay, synchronous mga kabayan, nagsabay yata, mukha yatang nabayaran. Ganun ba? Nabayaran ba? So ngayon, sinagot ho yan ng Office of the Vice President. Naglabas sila ng official statement mga kabayan in response to an article published by the Philippine Star and One News PH. Sabi dito sa kanilang statement, the department issues the statement in relation to an article written by Ms. Diana Led-Suelto and published by both the Philippine Star and One News PH on September 14, 2023 entitled Sara blames Rallies for 2 million drop in enrollment. DepEd condemns the title of the article for being highly sensationalized, inaccurate, and misleading, perusal of the Vice President and Secretary of Education's entire speech. Delivered the Peace Village on 11 September would show that at no point did she allude to rallies as being the reason for the alleged drop in enrollment. So dagdag po mga kabayan, i-shorten lang po natin, distortion of facts for clickbait purposes should not be tolerated. The department demands for Philstar and One News PH to make the necessary changes immediately to avoid spreading false statements. Ano nyo kabayan, yung mga clickbaits ay yan po mga ginagawa po ng mga vlogger noon. Yung clickbait nila, yung title nila ay hindi naman po nakikita sa mga balita mga kabayan. Pero sabi pa nila, Sir Ivan clickbaiter daw. Hindi naman clickbait yan. Bakit yung mga title natin, makikita mo yan isa po sa mga topics. Yung iba kasi mga kabayan, hindi mo talaga makikita po sa kanilang mga topics. Kaya sabi po ng mga haters sa Sir Ivan, clickbaiter daw tayo. Clickbaiter ba? Hindi naman eh. So at least po mga kabayan, yung mga clickbait po ng ibang mga vlogger, nag-adapt na sila. At least yung ibang mga vlogger ay hindi na po naglalabas to ng mga clickbait. Pero meron pa rin mga kabayan. At nakikita niyan at alam nyo at kilala nyo kung sino mga vlogger na mahilig po mag-clickbait. Clickbait meaning yung title nila ay hindi po makikita sa balita ng mga kabayan. Pero itong Philstar at saka yung One News PH, parang sumunod sila dito sa mga vlogger mga kabayan na samantala ang sabi nila sa mga vlogger noon ay wala daw mga pinag-aralan yung mga vlogger mga kabayan at saka hindi daw dapat panoorin kasi hindi daw kami mga journalist na katulad nila. Well, hindi naman talaga kami mga journalist or yung mga pinag-aralan na katulad ng mga kabayan. Anyways, aming sinasabi dito, yung mga sinasabi namin dito ay galing po yan sa puso namin at saka sa isip at syempre para po sa mga sinuportahan namin na mga politiko mga kabayan. Normal lang po yun. Pero yung mga journalist, yung mga news outlet, kasi meron silang code of ethics mga kabayan, bawal sa kanila yung maglabas po ng mga opinion na katulad po sa mga sinasabi or mga birada na mga vlogger. Diba? Hindi dapat. Pero mukha sila itong sumunod mga kabayan. Clickbaiter na rin po yung mga news outlet. So dapat lang kakasuhan ho yan ng Office of the Vice President kasi para hindi pamarisan mga kabayan. So jump naman tayo sa next topic mga kabayan, yung tungkol po sa isang pare na kung saan nahuli, nabulgar
lugar na bisto na meron pong mga inaabuso na mga minor de edad mga kababayan. So yun po yung dinesisyonan po ng katastaasan ni Pope mga kababayan, abay sinibak lang po. Bakit sinibak lang? Di ba dapat mga kababayan ay kailangan talaga dito na maparusahan pa at saka dapat yung mabigat na parusa kasi inabuso niya minor de edad mga kababayan. Di ba bagay po sa isang pare na ganyan ay makulong talaga mga kababayan? Pero bakit itong mga pare ay hindi sila nakukulong mga kababayan? Mukhang may nagprotekta dito. Kumusta nga pala yung CBCP? At para malaman ho natin yung buong balita mga kababayan, let's watch this. Isang pari sa Eastern Samar ang sinibak o na-defrock dahil sa reklamo ng umunoy pang-aabuso sa ilang minor de edad. Mismong si Pope Francis ang nag-expel kay Pio Aclon at inanunsyo ito ng Diocese of Borongan. Hindi na nagbigay ng iba pang detalye sa inilabas na anunsyo. Huling nagserbisyo si Aclon sa minor seminary sa Borongan. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag si Aclon. Humingi naman ng paumanhin si Pope Francis dahil sa mga issue ng pang-aabuso at nangakong haharapin ng mga abusado para manaig ang hustisya. Pagtitiyak ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines, walang pinagtatakpan sa mga kaso ng sexual abuse na sangkot ang simbahan. Bumuna rin ang CBCP ng opisinang tutulong sa mga minor de edad na maprotektahan sa pang-aabuso. Okay, so bago tayo mag-jump po sa ating nasa topic mga kababayan, syempre isatamar natin po ating mga silent viewers, at yung mga viewers po na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Shoutout natin ang mga channel members, sila si Cosmo Defender, Posong Inami, Sis Queen, Fizz Calante, Russell de Rowell, B.A.B. Bar, and Melgris Homes. Hi to Barkadahan, Forever FM. Nandyan po si Maricris Hernandez, Maiti Baisa, Leonardo Steliero. Hi to Maria Midasiplon, Marian Syuko, M.E. Hi to Rusa Gonzaga, Romel Ordonez, Ros Guevara, Eds Villarreal. Hi to Emily Ponsarante Maho, Estrella Centino, Teresita Kainglet. Also, hi to Emmy Sarino. Nandyan po si Jessie Honyo na nandyan or nandito sa Saudi. Hi to Leonardo Manansala, Teresita Tomalewan, Milagros de Arilo, Eli Ruth C. Hi to Marlene de los Santos, Brian Baltasar, Ageri, J Vlog 33. Nandyan po kasama natin si Arceli Givero, Angelita Holsinger, Bernardino Sorio. Hi to Jelen Quezon, Robel Ferrer Official from Alcala, Pangasinan, and hi to Biyahe ni AJ TV. Okay, dito na tayo sa balita mga kababayan kay PBBM na kung saan grabe po yung mga paninira ng mga anti-Marcos, mga pinklawan at yung mga alipores po ni Hitad kasi nga nakita ng mga kababayan na si PBBM at saka si Speaker Martin Romualdez ay nanood po doon sa F1 Grand Prix sa Singapore. Isa po sa mga ating sample na mga paninira ng mga kababayan galing po doon sa Twitter at sa grupo po ng mga Gwapo for Linis sa Twitter mga kababayan. Sabi dito, Pilipinas, pahinga ng matindi ngayong araw. Bukas, kakayod na naman tayo para mas sumarap ang buhay ng taong to. Si PBBM po ang ibig sabihin mga kababayan. Kakayod daw sila para ibuhay daw ni PBBM. Alam niyo mga kababayan, babaliktaran nga natin, tanongin natin mga kababayan, pag si Linilutang ba yung nagiging presidente, hindi na kami kakayod or hindi na kakayod si Sir Ivan? Siyempre, dapat lang kakayod po lahat ng tao kasi meron pong pamilya ang lahat ng tao mga kababayan. Wala kulang sa logic tong gunggong na ito. Basta lang meron lang mamima mga kababayan, meron lang ipapanira dito kay PBBM, walang kwentang lang paninira. Bakit? Kasi nyo kababayan, hindi naman nag-epekto yung mga paninira nila. Kasi nakita ko nga doon si PBBM, nagpunta siya doon sa isang Lucky Plaza sa Singapore mga kababayan. Binisita niya doon yung mga kababayan natin mga Pilipino para pong doon sa panahon po na pangampanya ni PBBM mga kababayan na parang nagiging rockstar talaga si PBBM. Nung nakita ko po yung video na ito mga kababayan, talagang naluha ako sa tuwa mga kababayan. Kasi pag-akala ko, marami na dito yung marami itong bumaliktad kay PBBM at nagalit kay PBBM. Yun po'y taliwas mga kababayan. Bagkos, ang mga tao doon, excited po na makita si PBBM. So, for more details, let's watch this.
Liboy, para makalakad.
Oh, di ba? Kadami mga kabayan, no? Ang dami pala nagmamahal kay PBBM. Siyempre, mahal yan si PBBM mga kabayan kasi magaling po yan na presidente. Nasaan nga pala yung mga sabi nila na bumaliktad mga kabayan? Yung mga nauto po nila ni Hitad, nauto dito ni Gagong Lipunan, nila ni Maui, at saka doon po sa kay Makanas mga kabayan. Uy, kumusta na nga pala yung mga bumaliktad? Sila lang dito naglulukuhan mga kabayan. Sabi nila, ayaw na sa mga Marcos. Pero tingnan nyo dito kung gaano kadami yung nagmahal po sa kay PBBM mga kabayan. Di ba? Parang bumalik tayo doon sa panahon po ng pangkampanya ni PBBM na parang rockstar talaga. At hanggang ngayon, rockstar pa rin po si PBBM. Kasi yung mga tao mga kabayan, hindi po yan niniwala sa mga paninira nila sa mga Marcos kay PBBM at saka siyempre kay Efelisa mga kabayan. Hindi ho yan sila naniniwala. Kasi yung mga paninira nila na mga anti-Marcos at doon sa mga bumaliktad daw ng mga lulista mga kabayan, walang katuturan, walang ebidensya at puro lang gawa-gawa mga kabayan. Dahil sila po ito'y nauto po ni Maharlika. Nagpauto sila sa isang utak na tayo mga kabayan, wala namang ebidensya, puro lang sabi ni ganito, sabi ni ganyan, sabi po ng aking puting ahas, puro lang ganyan at walang ebidensya mga kabayan. Ito po ay nagpapatunay talaga na marami talaga itong nagmamahal po kay PBBM. At taliwas po sa mga sinasabi ng iba dyan na mga sabi na bumaliktad daw, hindi totoo mga kabayan. Diba? Ang ganda talaga eh. So anyways, isa na rin po natin mga kabayan. Nandyan kasama natin si Ryan, si Carclia, Sensitive Beer, Redler, Trexie, Carmen, Lily, Judy, Redwan, Haitsu, Little One, Jay Cabal, Ma'am Lentek, Ma'am Self, Mami Chacha, Mami Lou, Tita S, Caitlin, Tatay Amik, and Tatay Jackfords of Jackfords Family. At syempre, nandyan po kasama natin mga kabayan si Edgardo Canonigo, Josephine Martinez, Julian, Hasmit at Dayday. Hi to Bernardino Sorio, shoutout daw sa KBL, Kilusang Bagong Lipunan, Europe, and KBL, Rome, Italy, Batch 29, Como Ruman, Empires, Eagles Community. And hi to Emiliana Andino. Nandyan po kasama natin si Gloria M. Hashimoto, Dina Cabangon, and hi to Guillerma Hen. Aga mga kabayan, yan po yung mga nakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat po sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before po natin tapusin ating programa ngayong araw mga kabayan, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Lord, thank you for giving this blessed day to me. Thank you for your love and for the gift of life. My only request to you is to keep my family safe and healthy always. Cover us with your white light of protection and let no harm fall upon us. In Jesus' name, I pray. Amen. So maraming salamat mga kabayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, BBM Sara, ang presidente at ang bisi na mahal ang mas.